isang magandang gabi sa inyong lahat. Kami po humihingi ng panalangin. Dati po ay kami may standby generator. Bumigay po ang aming generator kaya manalangin tayo na huwag tayong maabala ng brownout. Sunod-sunod na gabi, sunod-sunod din ang brownout dito sa aming lugar. Pero salamat at katuwang namin kayo sa pananalangin. Panalangin din po ninyo ako kasi hindi talaga ako ang tagapagsalita ngayong gabi, ngunit kailangan ko saluhin ang ibang mga kapatid na sa iba't ibang kadahilanan ay nahahadlangan sa kanilang paghahanda. Naunawaan natin ang mga ganong pangyayari dahil kami man ang mga bihasa sa gawaang ito'y dumarating din sa panahong kinakapos. Parang kaming mga tuyong balon na walang masalok na tubig. Gayunman, pagka meron daw pong isinuksok ay merong madudukot. Kaya ako'y dumukot sa mga dati kong mensahe. Kung sa bagay, gusto ko sanang ulitin ang lahat ng mga mensahe sa nakaraan para magkaroon ng video at maiwan ko naman sa mga susunod na lingkod ng Diyos na magiging manggagawa dito sa aming lugar. Handa na po ba ang inyong mga Biblia? Sundan po ninyo ako habang binabasa ang teksto sa mga gawa, kabanatang 9. Mga gawa, kabanatang 9, talatang 36 hanggang 43. Sa Joppe naman, may isang alagad na babae na ang pangalan Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usak. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo at nang makita si Pedro, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalitaan ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Si Pedro'y matagal ding nanatili sa Joppe sa bahay ni Simon na isang mangungulti ng katad. Tayo po'y manalangin. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon. Salamat sa iyo, makapangyarihang Diyos, na iyong mga salita ibinigay mo sa amin upang aming pagbulay at pag-aralan. Ngayong gabi, Panginoon, sumamin ka nawa. Abutin mo ang lahat ng mga kasama kong mag-aaral ng iyong salita at ipagpala mo sa amin ang mga salitang ito para aming magawa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kung natatandaan nyo, ang COVID-19 ay 5 buwang singkad na sa Pilipinas at 5 buwan na tayong ganito. Ngunit ang pagsisikap na ito ay para sa inyo, para maging suhay sa ating paglago kahit sa panahon ng pandemic. Kayo ang dahilan kung bakit nagsisikap kaming maihatid ang salita ng Diyos sa tuwid-tuwina. Panalangin po natin ang strong Wi-Fi connectivity ngayon, napakahina sa aming lugar. Ngunit kung sakali man na hindi niyo ito mapanood ng buo, balikan lamang po ninyo maya-maya. At hangad namin ang pagpapala ng Panginoon ay tanggapin nating lahat.
Pag-aaralan natin ang buhay ni Tabita o Dorcas sa Griego. Sa Acts chapter 9 verse 36, siya ipinakilala bilang isang alagad. Hindi lamang isang mananampalataya, kundi isang alagad. Sabi sa verse 36, sa Joppe naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Ang Joppe ay tabing dagat. Sa ngayon ay tinatawag siyang Tel Aviv Yafo o Yafa kasi nga yung Jaffa ay lumaki. Kaya ito parang naging lumang bayan at ang Tel Aviv na kapitolyo ngayon ng Israel, yun ang bagong bayan. Kaya lumaki yung syudad na yon. At ang kwentong ito ay nangyari dun sa lumang bayan sa tabing dagat na pinaniniwalaan na sa bahay ni Simon mangungulti ng katad. Sa Grego, sa Hebreyo, Tabita ang pangalan niya, Dorcas naman sa Grego na ang ibig sabihin ay usa. Kapag sinabing alagad, siya ay tagasunod ng ating Panginoon. Hindi siya masyadong kilala. Ang totoo dito lamang siya nabanggit. Ngunit siya'y kilala sa pagiging mabuting tao, mabuting Kristiyano, mabuting alagad ni Kristo. Naging pambihira ang kwento niya dahil siya'y nabuhay muli. Alam niyo sa Biblia, iilan lamang tao ang nabuhay na maguli. Kasi hindi pa naman ngayon panahon ng resurreksyon at lahat tayo mabubuhay. Yung namatay, bago muling nabuhay, iilan lang yan sa Biblia. Halimbawa, ay ang anak ng Sunamita ng panahon ni Eliseo, si Lazaro, ang kaibigan ng ating Panginoong Jesus, at si Tabita, ewan ko kung may alam pa kayo, ako'y wala na, parang sila lamang ang inalaw ng Diyos na patay na, ay nabuhay muli. Ipinahintulot ng Diyos na mabuhay muli. Hindi lamang yon, kahanga-hanga ang patutuo ng babaeng ito. Kahanga-hanga ang kanyang paglilingkod at pagmamahal sa mga kapatid. At masasabi kong si Tabita ay pwede nating ihanay sa mga matatapat na lingkod sa Biblia. Maikli lamang ang pagpapakilala. Ngunit masasabi kong pwedeng maging inspirasyon sa marami sa atin. Pwedeng tularan ang kanyang halimbawa. At pwedeng tanggapin ang hamon ng kanyang buhay. Ano ang mensaheng iniiwan ng buhay ni Tabita? 3 bagay ang pwedeng maiwan sa atin mula sa kanyang naging buhay. Una, siya ay nag-iwan ng isang halimbawang dapat tularan. Sabi sa verse 36, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Sa Ingles, sa iba't ibang version, sinabi, this woman was full of good works and charitable deeds. Sa ibang sali naman, this woman was abounding with deeds of kindness and charity which she continually did. Sa lumang salin Tagalog, ang babaeng ito'y puspos ng mabubuting gawa at ang kanyang pagkakaawang gawa. Hindi, sa lumang salin na hindi pagkakawang gawa, kundi pagkakaawang gawa. Yung gawang bunga ng kanyang pagkahabag sa tao na sa Ingles ay isinaling charity o charitable work. At sabi niya ito'y patuloy niyang ginagawa. Sa Tagalog, ginugol niya ang kanyang panahon para gumawa ng kabutihan sa mga tao at sa mga kapatid. Sa atin, siguro pwede natin sabihin sa ating panahon, kinarir na ni Tabita ang pagtulong, lalo na sa mga mahihirap, mga balo, mga dukha.
ang pagkakaawang gawa niya ay sagana. Bakit ko nasabi? Sabi, which she continually did. Ginugol niya ang kanyang panahon. Gusto kong maniwala na ito'y ginagawa niya mula nang makilala niya si Jesus. Siya kilala sa mabubuting gawa, katulad ng katuparan ng Efeso 2:10 na tayo'y nilalang para sa mabuting gawa. Tayo'y iniligtas para sa mabuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Nagawa tayo ng mabuti dahil doon tayo itinalaga. At itinalaga ni Tabita ang kanyang buhay para tulungan ang mga balo, mga dukha. Ang paggawa ng mabuti ay overflow ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya, gano'n naman siya kabuti sa ibang tao. Naiintindihan natin na sinasabi ng Biblia na ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibinuhos ng Diyos sa ating puso. At ang pag-ibig na yun, kung mag-uumapaw, ang kabutihan ang magiging expression nito. Kabutihang loob. Kapag ka ang gawa ay udyok ng pag-ibig, ito'y hindi napapagod. Kaya nga, ginugol niya, she continually did. Alam niyo, masasamang tao, pwede rin gumawa ng mabuti. Pero hindi yun magpapatuloy, kasi hindi yun bumubukal. May mga taong gumagawa ng mabuti sa masamang layunin, usapan sariling layunin. Mapapagod tayo kung tutularan natin yan. Si Dorcas ay hindi napagod sa paggawa ng mabuti, tuloy-tuloy niyang ginawa dahil siya ay pinuno ng Diyos ng kanyang kabutihan. Hindi siya tumigil. Walang nagutos sa kanya, pinilit sa kanya. Dalangin ko na dumami sa CLJC yung mga taong hindi naman kailangang utusan, nipilitin, ngunit hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Si Dorcas ay handang magmagandang loob sa mga tao hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Paglilingkod na tinuldukan lang ng kamatayan. Kung hindi namatay si Tabita, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paglilingkod. Hindi yata tayo maaaring mag-retire sa paggawa ng mabuti. Isang bagay na tuloy-tuloy nating gagawin habang tayo nabubuhay. Ang halimbawang iniwan ni Tabita ay paglilingkod na hanggang kamatayan. Naglingkod si Dorcas hindi dahil sa kanyang mapapakinabang, sapagkat ang pinaglingkuran niya ay mga dukambalo na wala namang kang mahihita. Ang kabutihan ay lalong nasusukat kapag ginagawa mo na wala ka namang mapapala para sa iyong sarili. Hindi ba? Ang kabutihan ay masusukat kapag ginagawa mo kahit wala kang mapapala. At yun ang tunay na paglilingkod. Ginagawa mo kahit wala kang mahihita para sa sarili mo. Paglilingkod na hindi ka nag-aantay ng kagantihan, sapagkat ang pinaglingkuran ni Tabita ay yung mga balo na wala ng kakayanang gumanti. Ang ganti ng lahat ay ang gantimpala ng Diyos. Hindi po ba? Kapag hindi ka naghahangad ng ganti ng tao, ang gaganti ng paglilingkod, ang gaganti sa iyong mga paglilingkod ay ang Diyos. Ngunit kung hangarin natin ang ganti ngayon, yun na nga lamang ang ating matatanggap. Kung maghangad tayo ng papuri ng tao dahil sa ating paglilingkod, yun na nga lamang ang ating matatanggap. Ngunit, kung tayo naghangad at tayo naglingkod nang walang hinahangad na ano paman, ang Diyos ang magagantimpala at sa gayoy hindi tayo malulugi sa ating mga paglilingkod. Kaya si Tabita ay nag-iwan sa atin ng isang magandang halimbawa.
na ang gantimpala sa lahat ng mabubuting gaway sa kabila at hindi dito. Sa huling araw, gagantihin ang lahat ng kabutihan. Si Tabita ay nag-iwan ng halimbawa ng isang tapat at totoo na paglilingkod. Paglilingkod na hindi napapagod. Alam niyo yung pagkaawang gawa, yun ang sabi. Yung charity ay pwede natin pakahulugan ng love of humanity. Yung pagmamahal natin sa kapwa-tao. Kaya natin ginagawa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti o deed of kindness. Nakita yung kanyang dedication nang italaga niya ang kanyang buhay para dito. Isang palaisipan sa akin na nang siya'y namatay, wala ang kanyang asawa, wala ang kanyang magulang, wala ang kanyang mga anak. Siya ba'y nag-iisa? Namatay siya kasama ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya ba'y matandang dalaga at hindi na nakapag-asawa? Ewan. Wala sinabi ang Biblia. Napapalibutan siya ng mga taong minahal niya at pinaglingkuran niya ng tapat. At ginugol niya ang kanyang panahon para sa pagtulong. May pagkakataon na magugugol na nga natin ang buhay para dito. At wala nang matitira pa para sa ating sarili. Nang sabihin ng Biblia, ginugol niya ang kanyang panahon, ay nangangahulugang ginugol niya ang kanyang buhay. Kasi yung panahon yun ay buhay. Yung panahon yun ang pinaka-precious commodity, pinaka-precious contribution na kapag lumipas, hindi na babalik. Hindi panahon ang ipinagkaloob ni Tabita, kundi ang kanyang sarili. May hiwalay mo ba ang sarili sa panahon at buhay? Imposibleng ibigay ang panahon ng hiwalay sa sarili. Ang sarili ay hindi hiwalay sa panahon, ika nga. Si Dorcas ay nabuhay ng isang selfless life. Nabuhay para sa ibang tao at hindi na para sa sarili. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na paglilingkod para maging mabisa, ay nangangailangan ng paglimot sa sarili. Para ito'y maging paglilingkod na kusa at hindi napipilitan lamang. Si Dorcas ay halimbawa rin ng isang taong merong puso sa paglilingkod. May pagmamahal. Hindi natural sa atin ang magmahal, pero parang natural sa kanya ang magmalasakit. Kaya nung siya'y mamatay, yung mga bahalo, inilabas yung kanilang mga damit na itinahini. Tabita, yung mga balabal. At ipinakita kay Pedro, nagpapatotoo sa apostol, na sinasabing ito pong mga damit na ito, ang mga ginawa ni Dorcas nung siya'y buhay pa. Parang hindi napapagod. Ang totoo, kapag napagod kang maglingkod, ibig sabihin ay napagod kang magmahal. At kapag napagod kang magmahal, mag-uumpisa kang magkwenta. Halimbawa, may mga tao nakatulong na noon, nakapagbigay na noon. At ngayong nangangailangan uli ng magbigay, sabi nila, nagbigay na kami noon. Kayo naman ang magbigay ngayon. Ang taong nagmamahal, hindi nagkukwenta. Ang taong nagmamahal ay
Ang tunay na pagmamahal ay hindi napapagod. Kaya, sabi din sa English, abounding. Si Tabitha daw, abounding in good deeds. Sumasagana. Tuloy-tuloy niyang ginagawa. Kahit walang humihiling sa kanya. Yun ay paglilingkod. Kapag nag-umpisa ka magreklamo, ibig sabihin, nag-umpisa ka nang mapagod. At kapag nag-umpisa kang mapagod, mag-uumpisa ka ring magkwenta ng mga bagay na nagawa mo na. Pero para kay Dorcas, parang walang bagay yung mga nagawa na niya. Ang mahalaga yung kanyang gagawin pa sa kapakanan ng ibang tao. Pwede kong sabihin na si Dorcas ay mahirap pero mayaman sa mabubuting gawa. Mayaman sa gawa, mayaman sa awa, mayaman sa kabutihan. Isang gawa yung ginampanan niya hanggang sa siya'y mamatay. Hanggang kaya. Hindi natin alam kung bigla ang karamdaman at bigla ang kamatayan. Kasi ang sabi, ng panahon na yon, ng mga panahon yon, siya'y nagkasakit at namatay. Parang wala nang maraming pasakali. Nagkasakit at namatay. Sayang, ipagpapatuloy pa naman sana niya ang kanyang maraming mga kabutihan, pero namatay na siya. Pero naglingkod siya hanggang sa inaalaw ng kalusugan niya at kalakasan niya. Yun nga lang karamdaman kasi sabi, nagkasakit at namatay. Yun lamang ang naging tuldok. Wala pa sanang tuldok sa mga paglilingkod na yun. Ngunit, kailangan ng pumahinga sapagkat pinapamahinga na ng Diyos. Hindi lamang panahon ang pinuhunan ni Dorcas, pati yung kanyang kalusugan, yung kanyang kalakasan, hanggat kaya niya, naglingkod siya. Mga kapatid, marami nating kaabalahan at marami nating kapaguran. Pero pwede ba nating gayahin si Dorcas kahit sa maliit na bahagi lamang? Na hanggang kaya natin, hanggang inaalaw ng ating kalusugan, ay maglingkod tayo sa Panginoon. Hanggang kamatayan, si Dorcas ay nasa piling ng mga balo. Mahirap maglingkod sa mga taong dukha. Kasi kahit na mga bagay na sa tingin mo'y para sa iyo na, ay hihingin pa sa pangalan ng paglilingkod. Inademand na ibigay mo. Isang ordinaryong tao, kung hindi pa nagkasakit at namatay, hindi natin makikilala. Ngunit dinadakila natin sa gabing ito dahil sa kanyang kahangahangang paglilingkod. Ginugol niya ang kanyang panahon. Ginawa niyang available ang kanyang sarili. Gusto kong sabihin na ang magandang intensyon ay hindi sapat. Tandaan mo yan. Ang mabuting intensyon ay hindi sapat. Ang kailangan ay pagkilos at paglilingkod. Hindi naman mahalaga kung tayo willing. Mahalaga din na tayo available. Kahit tayo willing, kung hindi naman tayo available, hindi rin mararamdaman ng mga tao ang ating paglilingkod. Maraming mga gustong maglingkod. Ngunit hindi nila ginagawang available ang kanilang sarili. Parang kapag naririnig natin yung buong paglilingkod, buong panahon, buong buhay, buong kaya, buong sikap, buong lakas, parang napalag tayo. At sinasabi natin, hindi ko kaya yan. Sinong makakapantay dyan? O sobra namang sabihin, sino ang makakahigit dyan? Ay kung hindi na nga natin mapantayan, ay mahigtan pa kaya? Ngunit kung hindi man natin mapantayan ni mahigtan, marunong ba tayong magbahagi? Kahit bahagi ng ating sarili, bahagi ng ating panahon, bahagi ng ang ating ari-arian,
para mapaglingkuran ng ilan, kung hindi man lahat. Napansin natin ang pinakamalaking hadlang para makapaglingkod ay ang sarili at yung pagiging makasarili. Palagi tayong nagtatanong, alin ba ang aking uunahin? Ang kapakanan ko, ang kapakanan ng ibang tao. Ang laman ay palaging magsasabing, unahin mo ang sarili mo. Sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay nais maging alagad ko, ay kinakailangan niyang limutin ang tungkol sa kanyang sarili. At si Tabita na alagad ni Jesus ay tinalima yung utos ni Jesus na kailangang limutin ang tungkol sa kanyang sarili. Sa landas ng paglilingkod o sa landas ng pagiging alagad, ang paglimot sa sarili ay hinihingi. Palaging hinihingi. Sapagkat kapag hindi natin kalilimutan ang tungkol sa ating sarili, palagi tayong mahahadlangan. Dahil ang paglilingkod ay hindi tungkol sa sarili. O i-promote ang sarili, o tangkilikin ang sarili. Ito'y para sa iba. At para sa Diyos. Ang paglilingkod ay di tungkol sa atin. Kahit na anong gawain sa kaharian ng Diyos, ay hindi tungkol sa atin. Kung hindi may iwasan ang pagiging lubhang makasarili, baka kung hindi may iwasan, baka pwedeng bawasan. Ulitin ko, kung hindi may iwasan, baka pwedeng bawasan. Ang ministry ni Tabita ay mag-provide ng damit at balabal para sa mga mahihirap na mga balo. Salamat nga pala dun sa mga nagtahi ng face mask na tinahin nilang walang bayad. Kilala kayo ng Panginoon, kilala ninyo ang inyong sarili. Napansin ba ninyo na hindi kailangan ng malaking kakayanan para makapaglingkod? Hindi kailangan ng ang kakayanan ni Tabita ay manahi. Manahi. Maliit na kakayanan pero malaki ang puso. Maliit ang kakayanan, malaki ang puso, malaki ang nagagawa. Malaki ang kakayanan, maliit ang puso, walang magagawa. Ulitin ko. Maliit na kakayanan, pero malaki ang puso, malaki ang nagagawa. Kahit malaki ang kakayanan, ngunit maliit ang puso, maliit o halos wala ding magagawa. Padalawa, nag-iwan si Tabita ng isang napakasayang alaala. Pagkamatay ni Tabita, verse 37, ng mga araw na yon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang napunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ay Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad na lumapit sa kanya mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Ang eksena ay nakakabagbag ng kalooban. Nag-iiyakan ng mga balo. May papalagay natin na sila ang mga pinaglingkuran itong babae na ito noong nabubuhay. At ang kanilang pagtangis ay tanda ng kanilang kalungkutan dahil sila'y nawala ng isang kaibigan at ng isang mabuting kapatid. Mga kapatid, tayo ba'y pwedeng maging mabuting kaibigan at kapatid para sa ibang tao?
Naging ministeryo ni Dorcas ang bihisan ang mga dukha at kagalakan niyang bigyan sila ng maisusuot. Ngayong namatay siya, may bakas na naiwan sa puso ng mga taong pinaglingkuran niya. Kapatid, tayo ba ay mag-iiwan ng isang masayang alaala sa buhay ng mga taong tapat nating minahal, pinagmalasakitan, at pinaglingkuran? Ngayon, namatay na siya, pero may bakas na naiwan sa mga buhay nila. May maganda at masayang alaala. Napaiyak ang mga tao dahil sa kanyang mabubuting ginawa nung nabubuhay pa. Maaring mawala na ang mga damit at ang mga balabal, ngunit ang alaala ay mananatili sa kanilang buhay. Meron ba tayong magandang alaala na may iwan? Sa anong bagay tayo aalalahanin ng mga tao? Si Dorcas ay di malilimutan dahil sa kanyang deed of kindness. Kindness, kabutihan. Hindi natin alam kung gaano ang naging haba ng buhay ni Dorcas. Pero ito ang natitiyak natin na tuwing babanggitin ang pangalan niya, aalalahanin ng mga tao yung kanyang mga naitulong, yung kanyang naipaglingkod, yung kanyang kabaitan, at kagandahan ng kalooban. Para sa kanila, si Dorcas ay sagisag ng pagmamalasakit sa kapwa. Isang masayang alaala, masarap alalahanin. Alam natin na ang mga taong nagmagandang loob sa atin ay mayroong isang special na hagod sa ating puso. Yung mga pinaglingkuran natin ng tapat at totoo, tayo mayroong hagod sa kanilang mga puso. Alam ninyo ang kahalagahan ng balabal sa panahong taglamig? Kaya nga sabi ni Jesus, kapag isinangla sa iyo ang balabal, ibalik mo din sa gabi. Kasi nga, hindi pwedeng mabuhay ng walang balabal sa kalagitnaan ng winter at kasalanan na ipitin mo ang balabal. Napakahalaga ng balabal. Noong panahon na yun, pwede mong isangla. Pwede mong ikulateral. Gaano kahirap ang walang balabal sa panahon ng taglamig. At ang balabal na yun ay sagisag ng pagtulong ni Tabita para matawid ang winter. Mga kapatid, may mga kaunting tulong tayo magagawa na maitatawid na natin ang buhay sa pamagitan ng kaunting tulong na ginawa, katulad ng ginawa ni Tabita. Balabal, ngunit nakatawid sa mga bitter cold. At pagdating siguro ng tag-init na hindi na kailangan ng balabal, itatago nila ang kanilang mga balabal at sasabihin, salamat sa kay Tabita, tinulungan niya akong makatawid. Wala pang purpose noon, pero sa Tabita, merong pantawid, taglamig. Tinahi ito ni Tabita nung buhay pa siya. At pinatututuhanan ng mga tao, ang mga tao nagpapatutuo ng isang mabuting alaala na di mawawala sa kanila. Marahil nung patay ni si Tabita ay sinasabi ng mga tao, kapatid, di namin ikaw makakalimutan dahil nadama mo ang aming paghihirap at dinamayan mo kami. Salamat sa iyo. Pang-tatlo, ano nga unang iniwan ng buhay ni Tabita? Isang mabuting halimbawang dapat tularan. Padalwa, isang masayang ala-alang masarap alalahanin, masarap balik-balikan. At patatlo, nag-iwan siya ng isang hamon sa bawat isa sa atin. Tulad ni
Tabita, may iisang buhay at iisang pagkakataong ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Tayong lahat ay mamamatay. Ipaglingkod man natin ang buhay na ito, hindi sadyang matatapos ang buhay. Waldasin man natin ito, anuhin man natin, sadyang matatapos ito. Sadyang lilipas ito. Pare-parehos lamang ang pagkakataon. Mamamatay ng pare-pareho. Ngunit yung iisang buhay ni Tabita ay ginugol niya para mapaglingkuran ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga kapatid kay Kristo. Sino sa atin ang di nakakaalam na ang buhay sa mundo ay limitado? Marami tayong maaaring gawin at paggugulang ng ating panahon. Mamimili lamang tayo. Ngunit pinili ni Dorcas as ang isang buhay for the service of the church. Pinaglingkuran niya yung mga dukha, mga kapwa niya Kristiyano. Ang mensahe ng buhay ni Dorcas ay nagsasabing, minsan lang ako mabubuhay, meron lamang akong iisang pagkakataon para mapaglingkuran ng Diyos at ibang tao, sasamantalahin ko na ito. Tinuldukan ng kamatayan ang isang masagana at tapat na paglilingkod. Pero hindi bahaling pinutol ng kamatayan ang pagtulong na yon. Pero yun ay isang kamatayan na walang panghihinayangan, pinanghihinayangan. Maaaring ang kamatayan yun ay wala sa panahon. Maaaring ang mga nananangis ay nagsasabi, Panginoon, bakit ngayon kailangan namin itong kapatid na ito, kinuha mo siya sa amin. Maaaring ang kamatayan yun ay wala sa panahon. Pero ang mahalaga, hindi sinayang ni Tabita ang pagkakataon. Ang paglilingkod ay palaging nariyan, ngunit hindi tayo palaging nariyan at malakas ang katawan para maglingkod. Pwede kong sabihin na pumayag din si Dorcas na mamatay. Pwede na rin akong mamatay na walang pinanghihinayangan dahil pinaglingkuran ko naman ang Diyos at ang kapwa ko tao. Ayaw pa ng mga taong mamatay siya. Sila'y nanghihinayang sa Kanya. Sa mga taong tulad ni Dorcas, ang buhay ay parang kulang, parang maiksi, parang napakabilis. Ngayon, tatanungin ko kayo, si Dorcas ba ay karapat-dapat sa padalawang buhay? Kasi yun ang kahilingan ng mga tao. Ang Apostol Pedro pala nasa kabila lamang ng bayan, ipuntahan ninyo at para ipanalangin at humingi tayo ng kahabagan sa Diyos para si Tabita ay pagkalooban ng padalawang buhay. Tanong ko sa iyo, kung ikay mamamatay ngayong gabi, ikaw kaya'y karapat-dapat sa padalawang buhay? Pwede kayang sabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng padalawang buhay para maipagpatuloy ko ang aking paglilingkod sa mga tao. Ito ang hamon. Karapat-dapat ba tayo sa padalawang buhay o sa dagdag na buhay? Dagdag dahil nakukulangan pa tayo sa mga taon na yon na ipinaglingkod natin sa Diyos o humihingi tayo ng pagkakataon na kung hindi man natin na ipaglingkod ang nakaraan ay tayo makapag-umpisa na maglingkod dahil humihingi pa tayo ng padalawang buhay. Nasayang yung una kaya nag-request tayo ng pangalawa. Kung
kaya si Dorcas ang pamimiliin? Gusto mo pa rin kaya niyang mabuhay ulit? Nasa piling na siya ng Diyos Kung tayo naniniwala na pagkamatay ng tao, dinadala siya sa piling ni Kristo. Baka sasabihin, baka pag nakita niya ang langit at napakasaya doon, Panginoon, bakit mo pa ako pababalikin sa lupa na yung napakasaya na sa piling mo? Panginoon, hindi ba ako'y namamahinga na? Bakit kailangan mo pa akong ibalik sa lupa? Kulang pa ba ang aking paglilingkod? Gayong langit na sa piling mo? Hindi ko alam. Yun ay mga drama ko lamang sa aking pag-iisip habang binubulay ko ang mga bagay na ito. Si Pablo, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko, kung manatiling buhay ako at kayo patuloy ko mapaglingkuran o ako'y sumakabilang buhay para makapiling ko si Kristo. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Hindi rin natin alam kung ano ang gusto ni Tabitha. Palagay ko'y nahihirapan si Tabitha kasi pag nakarating ka sa langit, hindi mo na nanaising umalis pa doon dahil wala nang pinakamasayang lugar kundi ang langit. Pero sinagot ni Yahweh ang panalangin ng mga tao sa pangunguna ng Apostol Pedro, nabuhay ngang muli si Dorcas. Merong awit, ako po'y nagtatapos na nagsasabing kung meron lamang akong 1,000 buhay, di ipagkakait lahat sa iyo'y ibibigay. Hindi ko kinakanta yan, kasi mahirap kantahin yan. Ay kung isang ang buhay hindi natin may bigay, 1,000 pa kaya? Pinaging dapat ng Diyos si Dorcas sa pangalawang buhay. Ngayon, paano kaya ipinamuhay ni Dorcas ang padalawang buhay? Wala na sinabi ang Biblia tungkol doon. Ngunit kung ikay bibigyan ng Diyos ng pangalawang buhay, papaano mo gugugulin iyon? Ipinagpasalamat kaya ni Dorcas ang padalawang buhay. Salamat sa Diyos sa padalawang buhay. Alam niyo si Haring Ezekias ay nakatakda ng mamatay. Ngunit humingi pa siya ng dagdag na buhay at binigyan siya ng Diyos ng extra 15 years. Ngunit basahin niyo ang Biblia at hindi naging maganda ang 15 years. Binigyan siya ng dagdag na buhay, ngunit hindi niya ginugol ang buhay na yon para sa kapurihan ng Diyos. Ngunit ikaw, kung ikaw ay bibigyan ng Diyos ng extra pang buhay, paano mo ito gugugulin? Si Dorcas ay may karapatang magsabing, Lord, kulang pa ang 1 buhay. Bigyan mo pa ako ng 1 pa. At muli kong ibibigay sa iyo. Muli kong ipaglilingkod sa iyo. At sa kapakinabangan ng mga taong minamahal mo. Ngunit dahil iisa ang buhay, at marami sa atin ay wala ng pangalawang buhay, itudo na natin ang ating paglilingkod sa Panginoon at sa ibang tao. Ang pamagat ng aking mensahe ay, second chance to live is a second chance to serve. A second chance to live is a second chance to serve. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo manalangin. Ama, dinadalangin kong maging lubos na kapakinabangan sa marami ang halimbawa at buhay ng aming kapatid na si Tabitha. Pagpalain mo sa puso ng mga tao ang mga salitang ito. Para makabawi sa buhay na ito. Para ma-redirect ang buhay. Kung saan dapat ito tumungo. Kung paano ito dapat ginugugol. Ikaw po ang masambat na papurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo
at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ito po ang inyong Pastor Manny, muling nagpapaalam sa inyo at umaasang makakapiling kayong mula. Magandang gabi po sa inyong lahat.